Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. So ang akong topic, maminaw ta ha, kay kining akong itudlo karon kabahin ni unsaon kining klase-klase nga atake sa demonyo sa atong kaugalingon. How the devils attack. Karon mga igsuon, ato yung usisahon karon. Samtang namati ta, mao punay panahon nga mag-usisa ta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Mamalandong ta kung naigo ba ta sa mga topic. Kay kung naigo ka sa mga atake may igsuon, posible financial, physical, o sa atong panglawas, relational, o ang kalinaw sa atong pamilya, mo ay napiktuhan, you are already under the attack of the devil. Amen. Nasayon ko nga kitang tanan na niya dinhi karon namati nang ginahanglan aning gitawag nato og kaayuhan. Kaayuhan sa atong gipanghambing sa kinabuhi, kabugat, mga balatian, tinuod dili. So, sa 100% nga kaayuhan nga atong gipangita mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang ikatabang ni Father Darwin ug kanamo nga iyang team is only 5 to 10%. Di man ha? 5 to 10% ang amo ikatabang. Ug mao kana ang pagtudlo ninyo unsaon ug unsa ang mga klase-klase nga atake sa yawa. Asa man ang 90%, Brad? Ang 90% mga igsoon ko diha ni Kristo anaa kanato nga nangita ni anang maong kaayuhan. Kung giunsa nato pag kinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo. Pwede tang ayuhon dayon, pwedeng gradual, pwede pod nga dili ta ayuhon. Ang purpose nga naay healing and deliverance ministry mga igsoon is conversion. Ug mao nay purpose sa Ginoo nato, conversion. Kay kitang tanan usahay nakalimot na ta sa pagsangpit niya. No? Nahaylo na ta sa mga butang nga kalibutanon. Amen. Mga igsoon, arita sa sunod. Adunay duha ka klase nga balatian. Natay gitawag og two kinds of illness, the natural illness and preternatural illness. Unsa ning natural illness? Mao kini mga balatian nga adunay diagnosis sa doktor or adunay findings sa doktor. Ang preternatural illness kini ikaduha, mga balatian nga walay findings sa doktor. Ha? Nahurot na nimo ang imong kaptangan, pamaligya ug unsa pa diha nga imong mga tinigom. Pag-adto lang sa klase-klase o kadindiin nga mga espesyalista para lang mamaayo. Walay kaayuhan. Pwede pod ang preternatural illness mga igsoon, pwede pod nga adunay finding sa doktor. Apan matingala lang ka nga walay kaayuhan or maayo mo wala mabalik na pod or pabalik-balik. So ang imong natural nga balatian gisakyan sa preternatural. Gisakyan sa yawa ang imong natural nga balatian. Mao na i-deteriorate niya ang imong financial aspect, ang imong mga kaptangan, para maguba ang imong kaugalingon ug wa kay laing pasuminglan ang Ginoo. So bantay ta. Grabe ang deception sa yawa. Amen. So natural and preternatural illness. Unya kining preternatural illness mga igsoon, mao kining mga balatian nga mugna sa preternatural world. Kining kalibutan sa mga fallen angels, no, mga anghel nga sinilhig sa Dios, preternatural world. O kining mga balatian usab nga natural illness gumika na sa atong lifestyle. Naay natural nga cause. Nihubag imong kiting, imong mga tudlo og imong mga joint kay kusog ka mo hubog-gumba. Naay natural nga hinungdan. So dirita dayon. Magbantay ta mga igsoon kay ang atake sa yawa duha ka paagi, indirect and direct attack. Two kinds of the devil's attack. Ordinary attack and extraordinary attack. Unsa ning ordinary attack? Is through temptation. Mani? Temptation is the invitation to commit sin, especially mortal sin. Temptation to power, to riches and treasure, pleasure and flesh. Maunay targeton sa yawa nga iyang i-atake sa imong pagkatao. Kaya kung malimbungan ka, gusto ka og gahom nining kalibutana, tagaan ka niya gahom, tagaan ka niya kahigayunan, nga mahimo kang usa ka leader nga bantugan, inila sa katilingban, sa unsa mang paagi, bisan sa daotang paagi. No? Tagaan ka niya og mga kaptangan or kabuhong sa imong kinabuhi, riches and treasure, para lang makalimot ka niya sa Ginoo.
Nga naman, mabisi man ta sa itong mga trabaho, mabisi ta sa atong mga negosyo. Nakalimuta, nga sige ta og pangita niya ng mga butang nga mga bahandi sa kalibutan, nakalimta nato ang tag-iya sa maong mga butang ang Ginoo. Bantay ta mga igsoon, o kining pleasure, puro kalingaw-lingaw, o kining mga kaulag sa kinabuhi. Bantay ta, mao na ang mga atake sa yawa. Pero magbantay ta mga igsoon kay gani ang atong Ginoong Hesukristo gitintal sa yawa. No? Di ba? Diya sa Mateo 4:9, ang yawa mingon, ihatag ko kinimo kining tanan ko kun muluhod ug musimba ka kanako. See? Wala ka ikyasasta ang tong Ginoong Hesukristo gitintal sa yawa. Unsa pa ka kita nga tao nga hinimo rasta sa Dios. Amen. So magbantay ta mga igsoon kay ang yawa 24/7 naglibot-libot sa atong palibot, nangita og kahigayunan kung kanus ata maatake. So pantay, dugang pag-ampo, hugot nga pag-ampo para malikayan nato ang iyang mga atake. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.